Your Excellency Bishop Stefano Musomba, mga igsoon kong mga kaparian ug mga relihiyoso, mga pinangga namong mga kamadrihan, mga igsoon ko diha ni Kristo, kamong tanan nga niya diri sa sulod ug sa daghan kaayo nga naa sa gawas ug apil kadto nakig-uban nato ni Santos nga misa karon online. Kagabi nalubat nako sa daghan kaayo nga mga kalihukan, naluya ko unya murag na ako'y gibati nga trangkaso, giubo ko. Akong giinan ang akong mga kaubang pari sa balay, si Padre Ado o si Padre Arar, pangita na mo back up. Unya kay niabot magkalit si Archbishop John Doe, atong garbong anak sa Sugbo. Nalipay ko pag-ayo, Archbishop John, niabot ang akong manluluwas. Ako siyang giingnan. Nga naman, iko nga, Archbishop John, please, luya man ko. Ikaw na lang kuha sa akong misa ugma dito sa Basilica ni Senior Santo Niño. Sabi ninyo, ini si Archbishop John, in-check man muranig ako, di po pagansi ba? Ingon siya, uy, abet, first time nimo sa piyesta ni Senior Santo Niño, isip Archobispo sa Sugbo. Ayaw pa wala-wala. Ha? Mutuom ka kasgahom sa Senior Santo Niño. Uy, adto gyud ka ugma. Wa ko'y nahimo, uy. Kinsa may di mo tuo? Busa ni ako karon kauban ninyo. Kini akong wali, mubo ra ni. Di pa mo katulog. Mahuman ako. Diha rabay madre, nireklamo sa obispo. Uy, Bishop. Oh, uy, Bishop. Kay, uy, may apelido sa obispo. Uy, Bishop. Ang among pari, no? Sus, taas kay mo wali. 45 minutos. Unya, ako siyang giingnan, Sister, doon naman po kahay punto. Ya, miingon ag madre, Bishop, wala ko kahibalo kung nabay punto, kaya nakatuog na ko. Mga igsoon, sa di pa na ako i-deliver, kini akong hamubo lang awali, muhangyo ko ninyo. Lingi asa ang inyong mga tapad. Unyaing na dayon, gilinog, gibagyo, gibaha. Okay pa ka diha? O sige, please. Unsa man? Okay pa? Pakpakan na to ang mga Sugbuanon. Kung okay pa, salamat sa Diyos. Kung di na okay, salamat sa Diyos gihapon. Ngano man, mga igsuon, tungod kay ang mga problema maoy makapaduol nato sa Diyos. Amen? Kung way kalisod o kasakit, daghan nato malimot sa Diyos. Kung wa pa mo'y problema, ambot lang kung daghan bang tao diri sa Basilica. Suffering becomes a blessing not because pain is good, but because it can bring us closer to Christ. Amen? Mga igsoon, naglisod ba mo karon? Na ba mo'y mga dagkong problema diha? Ay nagkasuko. Kung ugaling duna, ingnon mo nako, ayaw ninyo usiki ang inyong pag-antos. Ihalad ka na ngadto sa Diyos. Para sa kaluwasan sa inyong mga minahal ug sa inyong kaugalingon, natandog ko pag-ayo, bag-ulang, nagduaw og cancer patient. Unya, ako siyang gipangumusta.
Abi ninyo, unsay yang giingon, Bishop, akong gidawat ang tanan. Ug ihalad din ako alang sa atong mga kaparian. Wow. Yung mga pari, siya rog di ta magbinuotan. Pero pagkanindot, kung makatunta paghalad sa atong mga kasakit, ngadto kang Kristo, umingon ta niya, Lord, dawatan ni akong kasakit, i-appeal sa imo. Unya ako nang ipahinungod alang sa kaluwasan o kapasayloan sa tanang mga sala. When we offer our sufferings to God, they become part of Christ's redeeming love. They become valuable sacrifices. Pakpakan nato ang tanan nagantos. Introduction pa to, ha? Ang tema sa atong selebrasyon ining tuiga, in the Señor Santo Niño, we are one. Sibo og nindot kaayo mga igsuon nga panawagan para sa tanang sugbuanon. Sa panahon sa kalisdanan, ang labing importanteng butang mao ang atong kahiusahan. In the Señor Santo Niño, we are one, meaning we are united with Christ. Not because of our human efforts, but because of His redeeming love. Iya man gid ning lihok sa Dios di mani ato. Si San Pablo diya sa ikaduhang pagbasa nag-ingon, mga mao kini ang gusto sa Dios. Sukad pa sa sinugdan nga kita iyang hiusahon, himuong mga sinagop nga mga anak, pinaagi kang Kristo. Mga igsuon, importante nga kita mahiusa sa Dios. Dili lang kada Domingo, dili lang unta kada piyesta sa Senyor, kundili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Hunaw-naa lang kung kada usa nato connected sa Dios kada adlaw. Wa nay mag-away kay makapasaylo naman ang tanan. Wa nay gutomon kay magpaambit na ang tanan. When we are connected with God, every moment is filled with love. In the Señor Santo Niño, we are one. It also means we are united with one another. Tungod kang Kristo, nahimutang usa ka lawas. Nahimutang mga igsuon. Mao dapat ang kalipay sa usa, kalipay sa tanan. Ang kasakit sa usa, kasakit sa tanan. Sayon istoryahon, lisod buhaton. Adunay nindot nga panultihon, when joy is shared, it becomes double. Di ba tinuod? Ang kalipay nga panagambitan mudaghan. When grief is shared, it is cut into half. Kung ang kasakit panagambitan makuhaan. Mga igsuon, importante gyud mahiusa sa usag-usa. With each other, we rise above every challenge. In unity, there is always victory. Even the weak become strong when they are united. Pero kung di magkahiusa, ang sayon mahimong lisod. Ug ang lisod, mugrabe kalisod. Daghan ang masakitan, daghan sab ang mag-antos. Diya sa pamilya, pananglitan, kung ang mga nagsuon, dili magkauyon, way kalipay, bisan pagdaghag kwarta, bisan pagdaghan ang katigayunan. Way kalipay kung managsuon manggiaway. Diya sa gobyerno, kung mga pangulo way kahiusahan,
mag-antos ang katilingban. Too much politicking is a major reason why we have not progressed until now. Tanawa, kung ang Pangulo di nato kapartido, wa tay makita nga maayo. Ang tanan niyang buhaton atong sawayon. Bisan kung maayo, atong dauton kay kontra partido. Apan, kung partido gani, wa pud tay makitang dautan. Bisan sayop ug maot ang gibuhat atong labanan kay ato mang kauban. That is very bad. Where destruction is the motive, even unity is dangerous. Nindot unta mga igsuon, no? Kung di na kini maoy, may tabo dinhi sa ato. Let us encourage our political and government leaders to unite and work together for the good of Cebu. Amen? Kung uyon mo, ato silang pakpakan, be. Dili lang sa gobyerno, bisan sa simbahan, ang katawhan sa Diyos, mga pari, mga reliyoso, ug mga laiko, angay gyud magkayusa. Mao kini ang spirit of synodality. We journey together as a people towards the kingdom of God. Kung ang mga kaparian dili mahiusa sa ilang obispo, kung sila walay unity, ang mga tao maapiki. Kung ang mga pari dili mahiusa sa katawhan sa ilang mga parokyanos, ang parokya wa gyoy kinabuhi. Mga igsuon, unsa may babag sa kayusahan, klaro kaayo diya sa ebanghelyo, garbo. Kung gusto magpalabuanay, kung gusto magpaunhanay, way kalinaw. Mao ni nahitabo sa mga tinun-an ni Kristo. Nining adlaw diya sa ebanghelyo, ug tungod niini gingnan siya sa Ginoo, gawas kun kamo mausab ug mahisama sa mga bata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang garbo may hinungdan nga magkabahin-bahin. Kung maghari ang mga garbuso, way ayo, di ta magkadimao. Delikado gyud ang garbo. Ang garbo may rason nga si Satanas dili mo serbisyo. Ang garbo may rason ngano nga ang yawa wa mangayo og pasaylo. Ang garbo may rason nganong dunay mga pangulo nga di gyud mo naog sa pwesto. Ang garbo may rason ngano nga dunay mga tao nga mangurakot pag-ayo. Sa mga garbuso, hinumduman nato ang giingon ni Kristo, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. As Saint Elizabeth Ann Seton once said, the gate of heaven is very low. Only the humble can enter in. Pasensya na ha. Taas-taas da. Sorry. Pitch Señor! At pakpakan ng Diyos nga bata.